Loob po niyan ay makikita natin ang ating magiging susing talata o sa ating magiging key text sa ating pag-aaral, ang Araw ng Panginoon 44. Yan ay binubuo ng tatlong tanong at sagot. Tanong-sagot 113 hanggang 115. Ganito ang sabi, sundan po sana ninyo ako ng inyong paningin. Ano ang hinihingi sa atin ng ika-10 utos ng Diyos? Yan ang tanong 113. Sagot, na kahit sa pinakamaliit na pagkahilig o pag-iisip na salungat sa anumang mga utos ng Diyos ay hindi kailanman magmumula sa ating mga puso. Subalit buong puso nating kinamumuhian ang lahat ng kasalanan sa lahat ng panahon at nagagalak tayo sa lahat ng katwiran. Tanong 114, ngunit kaya bang ganap na tuparin ng mga nagbalik loob sa Diyos ang mga kautosang ito? Sagot, hindi. Dahil kahit ang pinakabanal na tao, habang nabubuhay ito, ay mayroon lamang isang maliit na simulain ng pagkamasunuring ito. Gayunpaman, mayroon silang isang taus-pusong layunin na magsimulang mamuhay, hindi lamang ayon sa iilan, kundi sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Tanong 115, bakit nais ng Diyos na ipangaral ng mahigpit ang 10 utos? Yamang walang sino man sa buhay ang makakasunod sa mga ito. Sagot, una, sa buong buhay natin, maaaring higit na matutunan at higit na malaman pa ang ating makasalanang pagkatao, at sa gayon ay maging mas masigasig tayo sa paghahangad ng kapatawaran ng kasalanan at katuwiran kay Kristo. Gayon din, patuloy tayong nagsusumikap at nanalangin sa Diyos para sa biyaya ng Espiritu Santo upang tayo ay maging higit na naaayon pa sa wangis ng Diyos hanggang sa marating natin ang kaganapan na itinalaga sa atin sa buhay na darating. Upang lubos nating maintindihan ang 10 kautusan ng ating Diyos, ay ating buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Pilipos. Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4. Babasahin po natin ang talatang 10 hanggang 20. Philippians chapter 4, verse 10 to 20. Ganito ang sabi, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. At kayong mga taga-Filipos, nalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at
sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Hesus Kristo. Ngayon, naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, aminin po natin, hindi po madali para sa atin ang maging kontento, lalo sa panahon ngayon. Dahil sa paligid natin, tila parang mayroong laging bumubulong sa ating mga tainga. Ang sinasabi, kailangan mo pa nito. Kulang pa yan. Kaya sa ating ng pag-scroll sa ating timeline sa Facebook, minsan nasasabi natin, sana all. Sana may ganyan din ako. Sana makarating din ako roon. Kapag nagkapera ako, bibilin ko ang lahat ng iyan. Sa totoo lang po, hindi lamang po iyon isang tukso. Iyon po ay pakikibaka ng ating puso. May laban sa ating puso. Nakapagbukas o nakabukas ang ating Shopee account. Nakabukas ang ating Lazada account. Ang ating TikTok account. Or even Shein account. Parang tinatawag tayo ng mga produkto, nagsasalita, bilhin mo na ako. Na kapag wala ka pang pera, add to cart ka muna. Pero pagdating ng pera o ng iyong sahod sa 15 at 30, matik yun. Check out mo na yan. Dito po ipinapakita sa atin ang ugat ng problema. Na ang ating puso ay hindi po marunong makontento. Kaya malinaw ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos dito sa kaniyang utos. Partikular ang ika-10 utos na sinasabi sa atin, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Ibig pong sabihin nun, huwag po nating hangarin ang hindi sa atin dahil ang gusto po ng Diyos ay matuto tayong makontento sa kung anong ipinagkaloob niya sa atin. Yun ang tignan natin. Kaya pag-aaralan natin, mga kapatid, ang paksang tayo'y matutong maging kontento. Tayo'y matutong maging kontento. At sa ilalim ng temang iyan ay ating tututukan o bibigyan diin ng dalawang mahalagang punto. Ang una, ang pakikibaka laban sa kawalang kasiyahan. Ang pakikibaka laban sa kawalang kasiyahan. At ang pangalawa, ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. Ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. Tingnan natin ang una.
Totoo po na may mga panahon po sa buhay natin na tila maayos po ang lahat. Masaya po tayo sa ating pamilya, sa ating kanya-kanyang trabaho, at sa mga plano natin para sa hinaharap. Ramdam na ramdam po natin ang tinatawag na peace of mind. Payapa ang iyong isipan dahil maayos ang lahat eh. At higit po sa lahat, kontento tayo at masabi natin masaya tayo dahil tayo ay nakay Kristo. Alam natin na tayo ay pag-aari ng ating Panginoon at ang ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Pero minsan, darating ang panahon sa providensya ng Diyos, maaari pong magbago ang lahat. O nagbabago ang lahat ng iyan. Maaari pong mawalan tayo ng trabaho, maaari pong mawalan tayo ng suporta sa mga taong inaasahan natin, maaari pong may dumating na mabigat na suliranin sa ating pamilya, o kaya malubhang karamdaman, ikaw o isa sa iyong mga mahal sa buhay o sa iyong mga kamag-anak. Masasabi po natin, dumaraan po tayo sa mga pagsubok na tila napakahirap mong tanggapin. Na kapag nangyari po ito, ang nangyayari, nawawalan na tayo ng ating kasiyahan. Nasisira po ang ating kakontentuhan at nahihirapan po tayong makapagpasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil kahit bilang mga mananampalataya, tayo po ay nananatiling mayroong kahinaan. At yan ang sinasabi ng Heidelberg Catechism. Sagot 114, kung ating titignan, ang sabi roon, kahit ang pinakabanal na Kristiyano, habang nabubuhay dito sa lupa, ay may maliit lamang na simulain ng tunay na pagsunod. Ibig pong sabihin yan, habang naririto po tayo sa ibabaw ng lupa o sa sanlibutang ito, palagi po tayong mayroong laban. Laban sa kasalanan at laban sa kakontentuhan. Laban sa kasiyahan. Specifically. At ngayon rito, ipakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, ating binasa kanina sa chapter 4, at rito nga sa verse 12, sabi niya, Philippians 4:12, sabi niya, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay, ano sabi? Pwede underline ninyo. Sabi niya, natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at sa kagutuman, sa kasaganaan at sa kasalatan. Dito po malinaw para sa atin na sinasabi ni Pablo na ang kakontentuhan, na ang kasiyahan ay natututunan. Nakuha po ninyo? Natututunan ang kasiyahan. Hindi po iyan kusa na dumarating. Ito po ay bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. At rito po isipin po natin ang kalagayan ni Pablo nung kanyang isulat ito.
Alam niyo po ba ang kalagayan niya sa mga sandaling ito? Rito siya ay nasa bilangguan. Nasa bilangguan sa Roma. At alam po niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Sabi pa niya sa Philippians chapter 1, verse 23, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. So nakita natin rito, o marirealize natin na imbis na magreklamo si Pablo sa kanyang kalagayan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sumulat pa siya sa kanyang mga kapatid, sa mga taga-Pilipos, at yung sulat niya na iyon ay nakapagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Take note, mahal na mga taga-Pilipos si Apostol Pablo. Mahal na mahal nila ang apostol. Palagi silang nagbibigay ng suporta sa kanya. At ito po ang maganda kay Apostol Pablo. Minsan kasi hindi po kaagad nakapagpapadala ng support ang taga-Pilipos sa kanya. Pero sa halip na siya ay reklamo, sinabi niya sa Philippians chapter 4 verse 11, ang ganda ng sinabi niya. Sabi niya, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. So kahit nasa kulungan siya, kahit hindi po niya alam kung saan manggagaling ang kanyang susunod na kakainin, masasabi natin dito ay kontento siya. Bakit? Dahil natutunan niya ang sikreto ng tunay na kasiyahan. At ang sikretong iyon ay si Jesucristo. At ganito rin po, mga kapatid, sa ating buhay. At bilang mga Kristiyano, meron po tayong dahilan para maging kontento. Meron tayong dahilan para maging masaya sa buhay. Hindi po dahil madali ang buhay, kundi nasa atin si Jesucristo. Dahil sa mabuting balita, dahil sa ebanghelyo ni Jesucristo. At kung tayo'y dumaraan sa maraming pagdurusa ngayon, kung tayo'y dumaraan sa mga paghihirap ngayon, sinasabi po sa atin ang salita ng Diyos, sinasabi ngayon sa iyo ni Kristo, anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil nabasa natin kanina ang tapat na pangako ng Diyos. Kasi sinasabi sa verse 19, sabi riyon, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. That my God shall supply all your needs according to His riches. Nais ko lang pong banggitin bilang aking practical na application sa ating unang punto. Marami pong tao ang nahuhumaling sa scatter
Familiar naman tayo ron. Mukhang simple lang, parang larong pampalipas oras lang, pero ang totoo po, isa po itong bitag ng kasakiman. At ang mas mabigat pa po rito, minsan kaya tayo naaakit sa mga ganitong sugal ay dahil hindi tayo kontento sa kung anong meron tayo. Na sa halip na magtiwala tayo sa Diyos na Siya ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, mas pinipili nating sumugal. Baka sakaling swertihin. Pero ang buhay Kristiyano ay hindi pa andaran ng swerte. Hindi ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tanungin po natin ang ating sarili. Kontento po ba talaga tayo sa kaloob ng Diyos sa atin ngayon? O baka naman kaya madali po tayong maengganyo sa mga sugal ay dahil may inggit sa puso natin. Inggit sa taglay ng iba o sa yaman na gusto nating makuha ng mabilisan o tinatawag na easy money. Mga kapatid, ang tunay na kayamanan natin ay si Kristo. Hindi po natin kailangan ang scattered bonus. Ang kailangan po natin ay ang saganang biyaya ng Diyos na sapat sa atin sa bawat araw. Hindi nagkukulang ang Diyos. Tapat ang Diyos. Sana malinaw yun. Pangalawa sa ating pag-aaral, ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. At totoo po, madali pong maging kontento kapag po sagana tayo. Marami tayong pera, wala po tayong problema sa tahanan o sa pamilya. Sabi nating maganda po ang ating kalagayan. Wala tayong karamdaman, wala kang karamdaman, walang karamdaman ng iyong mahal sa buhay. Pero kapag dumating po ang matinding pagsubok, aba, napakahirap talagang maging kontento. Sa ganitong mga pagkakataon, pag naranasan mo na yun, lalapit ka sa Panginoon at hihiling sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po kami. Luluhod ka, iiyak, makikiusap sa Panginoon, tulungan mo po kami. Pero tandaan natin, the moment na sabihin natin yan sa Panginoon, hindi po kaagad sumasagot ang Diyos. Hindi kaagad na pagtapos mong sabihin ay yung pangangailangan mo ay makikredit agad sa iyong bank account. Hindi gayon. At minsan mayroong ipinapaunawa sa atin ang Diyos sa lahat ng ito na ating pinagdurusahan o sa lahat ng ating mga hinihiling sa Kanya, sa lahat ng ating mga paghihirap, ang sinasabi niya at ang mabilis na sagot ng Diyos sa atin o ang mabilis na solusyon na ibinibigay niya, ibinibigay ng Diyos ang kapayapaan sa ating puso. Kapayapaan na lampas sa ating pangunawa. Sino yung kapayapaan yun? Iyon ay si Jesus. Si Heso Kristo na ating Panginoon. At iyon po ang natutunan rito ni Apostol Pablo.
No, sa halip na ituon po niya ang kanyang pansin, di ba, sa kanyang mga paghihirap o sa kanyang kalagayan ngayon, o kalagayan rito, habang siya'y nasa kulungan, nakita po niya ang mas mataas na layunin ng Diyos. Nakita niya ang kaluwalhatian ni Kristo. Nakita niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya ring sinasabi sa atin ngayon, na siyang iniuutos rin sa atin ngayon, na dapat nating matutunan. Ngayon siguro ang tanong po rito ay, paano po tayong magkakaroon ng matatag o ng tunay na kapayapaan sa ating puso? Ang sagot, sana po gawin natin? Ang sagot, iwasan po natin ang mga huwad na paraan ng kasiyahan. Iwasan ang mga fake na anyo o paraan ng kasiyahan. Madalas po kasi ang sinasabi sa atin ng sanlibutan na ang tunay na peace of mind ay matatagpuan iyan sa yaman. Matatagpuan yan sa karangyaan. Matatagpuan yan sa mga tagumpay na dapat mong marating o tagumpay na yun ang narating. Sinasabi nito sa atin, magiging kontento ka kapag marami kang pera, kapag nakapunta ka na sa mga dream destination mo, o kapag may bago kang cellphone, meron kang bagong laptop, meron kang kotse, o bagong tahanan, magiging kontento ka. At paulit-ulit po yan na ipinapamukha sa atin mula sa mga advertisements sa Facebook o sa ating social media at maging sa mga taong nasa paligid natin at hindi po natin namamalayan, mga kapatid, naaapektuhan na ang ating isipan, ang ating puso, na sa halip na tayo po ay magtiwala sa Diyos, nasasabi tuloy natin, nasasabi ng ating sarili, kailangan ko pa ng mas marami para maging masaya ako. Nagiging normal na po ang pagiging abala natin para sa mga bagay na panandalian. Pero ang totoo, pagkatapos mong makuha ang gusto mo, nauuwi pa rin sa kakulangan. Bakit? Listen. Nauuwi pa rin sa kakulangan. Bakit? Dahil hindi material na bagay ang makapupuno sa espiritual na uhaw ng puso ng tao. Hindi iyan mapupunan ng mga material na bagay ang iyong espiritual na pagkauhaw. Ganito rin po ang sabi ni John Calvin at bilang babala, sabi niya, and I quote, "So long as we are not satisfied with Christ alone, we will wander endlessly in search of contentment and never find it." At sabi niya, makontento tayo kay Kristo. Sapat yan. At oo, ang aking ipinupunto na ang kasiyahan mula sa mundong ito, listen, ang kasiyahan na mula sa mundong ito ay palagi pong bitin. Bitin. Parang pagkain na akala mo'y mabubusog ka, pero lalo ka lang ginugutom. Kahit
anong bagong gamit, kahit anong bagong gadget, na kahit anong bagong karanasan, alam niyo po, panandaliang saya lamang po ang dala niyan. Yan ang totoo. Maya-maya, sasabihin mo, kulang pa. Mamaya-maya, sasabihin mo, kulang pa yan. Kulang na naman. Kaya huwag po tayong paloko diyan sa mga huwad na anyo ng kasiyahan. Sa mga alok ng sanlibutan gaya ng sugal, gaya ng materialismo. Dahil ang tunay na kasiyahan ay hindi makikita sa dami ng ating tinatangkilik, kundi ang tunay na kasiyahan ay naroon sa lalim ng ating pakikipagrelasyon, lalim ng ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. So hanapin natin ang contentment hindi sa kung anong meron tayo. Kundi kung sino ang nasa atin. At kung nasa atin siya, tinutukoy ko po ay si Hesukristo. Kung tayo na kay Hesukristo, hindi tayo kapos, tayo'y lubos. Lubos na pinagpala. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, magandang bigyan diin ito bilang pagtuturo sa kakontentuhan. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, alam kong pamilyar na talata ito sa atin. Sabi ron, kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo. Ibig pong sabihin, sapat na ang mga pangunahing pangangailangan upang matutuhan natin ang kasiyahan. Kaya po sinasabi niya, huwag tayong laging tumingin sa wala. Tignan natin ang mga kaloob ng Diyos na nasa harap natin ngayon. Yung bang may kanin at ulam. Yung sa ating hapagkainan, di ba? May kanin, ulam, tapos kahit simpleng ulam lang, okay na yun. May bubong po tayong nasisilungan kahit hindi man yan malaki o hindi man yan bago. May mga dabit po tayo na nasusuot kahit paulit-ulit. Pero malinis at maayos. May lakas po tayong bumabangon tuwing umaga. May trabaho po tayong pinapasukan na kahit minsan ay nakakapagod. May pamilya tayong kasama na bagamat may kahinaan ay patuloy na ginagamit ng Diyos upang tayo ay kalingain. Napakarami. Na pwede natin sabihin na makapagbibigay sa atin ng ma-realize natin na dapat pala talaga akong makontento sa lahat ng kaloob ng Diyos sa akin. Napakarami niyan. Ilan lamang po yun. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng ito, sana nakikita po natin ang kamay ng Diyos. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya wag po tayong malunod sa inggit o sa pagnanasang makuha ang meron ng iba. Dahil po ang pagkakaroon ng pagkain at damit ay hindi lang po simpleng bagay. Listen, ang pagkakaroon ng pagkain at damit, iyon ay hindi lamang po simpleng bagay, kundi iyon po ay patotoo na ang Diyos
ay hindi nagpapabaya sa atin. Hindi siya nang iiwan o nagpapabaya man. Kaya sa aking pagtatapos, sa halip na tayo ay tumingin sa mga bagay na wala tayo, o sabihin natin na lagi tayong tumingin sa kulang, matuto po tayong tumingin sa kung anong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kahit minsan, o baka dumating sa punto na ganito na ang iyong maging kalagayan, na ang natitira na lang sa iyo ay ang hininga sa iyong dibdib at mga luha sa iyong mga mata. Paano kung gano'n na lang? Yung bang nakahiga ka na sa banig ng ospital, hininga na lang, tapos patak ng luha sa iyong mga mata ang natitira. At kung dumating ang araw na tila wala ka nang mahawakan, alalahanin sana natin kapag dumaan na tayo sa ganung klase ng sitwasyon. Lahat tayo pupunta ron eh. Alalahanin mo sana ito. Si Kristo ay hindi kailanman nagpabaya. Hindi kailanman nawala. Hindi kailanman nawala. Sabi ng Psalm 73 verse 25, Psalm 73 verse 25, dito ako magtatapos. Sabi niya, sabi ng mga awit, anong mayroon ako sa langit, kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Amen. Ay manalangin sa Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na nagbigay sa amin ng paalala na kami sa aming puso ay puno ng inggit sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa kasalanang ito. Batid namin, hindi lamang sa kautosang ito, niyo po kami inilinis sa pamamagitan ng iyong dugo ng aming Panginoon Kristo, kundi sa lahat ng mga kautusan na aming nilabag. Kaya salamat po, O Diyos, sa natutunan namin sa araw nito. Nawa ito'y magsilbing gabay namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Na makita namin hindi po ang mga wala sa amin, kundi siyang nasa amin, si Jesucristo. Kahit sa kasaganaan, kahit sa kahirapan, pinapakita niyo po sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian na nagniningning ang aming Panginoong Jesucristo na siya aming liwanag. Pagpalain niyo po kami palagi at huwag pababayaan. Palakasin ang aming pananampalataya sa bawat araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.